Hi everyone, my name is Thea. Ang video po na ito ay para po sa mga nahihirapang umintindi kung ano po ang ibig sabihin ng mga registration preference o kung ano ang registration preference na gagamitin nila sa paggawa ng online account sa SSS. Ipapaliwanag ko po yan isa-isa, kaya po panoorin po ng buo ang video na ito hanggang dulo para kumpleto ang makuha mong detalye. Huwag na rin po kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share kung nakatulong sa iyo ang video na to. Linawin ko lang para po sa mga nalilito, bago po kayo gumawa ng SSS online account, dapat meron ka ng SSS number. Kung wala ka pang SSS number, hindi ka pwedeng gumawa ng online account sa SSS. Kung paano kumuha ng SSS number, meron po akong ginawang video tungkol dyan. Ito po ang video na yon, ilalagay ko po sa comment section ang link ng video na ito. So, heto yung makikita ninyo kapag kayo ay mag-create ng online account sa SSS. Sa paggawa ng my.sss account ng mga SSS member, meron kayong may encounter na ganito, registration preference. Ano ba yung registration preference na yan? Ipapaliwanag ko po yan isa-isa. So, pag click mo itong choose registration preference, ito yung mga lalabas. Savings account number. Ang savings account number ay yung bank account number mo na naka-enroll sa SSS. So, kung first time mo pa lang na kumuha ng SSS, ibig sabihin wala ka pang na i-enroll na savings account number sa iyong SSS account. So, hindi mo pwedeng piliin ang savings account number. Yung iba kasi, ang akala nila yung savings account number ay yung bank account number nila. No. Hindi porket may bank account number ka, ay ito ng savings account number ang gagamitin mo. Ito po ay para sa mga nakapag-enroll na ng savings account number nila sa kanilang SSS account. So, para sa mga lumang SSS member to, para to sa mga matagal ng member ng SSS na nakapag-avail na ng loan sa SSS. Pwede din po dito yung UMID-ATM savings account number na naka-registered sa SSS. Meron po kasing mga UMID card na in-upgrade to ATM card nung sila ay nag-register sa SSS. Dito po sa UMID card, PIN code po ang ilalagay. PIN code ng inyong UMID card. Dapat po yung UMID card ninyo ay napa-activate po ninyo sa SSS Information Terminal located po sa SSS branches. So, kung walang ganun na nangyari sa UMID card ninyo, hindi nyo magagamit ang UMID card PIN code ninyo sa pag-register dito sa My SSS account. Kung hindi mo naman alam ang PIN code ng iyong UMID card, pwede din dito ilagay sa ibaba. Dito sa My or ilalagay mo ang mother's maiden name. Ibig sabihin, yung apelyido, pangalan at panggitang pangalan ng iyong nanay noong dalaga pa siya. So, yung maiden name o buong pangalan ng nanay mo nung dalaga siya na nakalagay sa iyong UMID card, yun ang ilalagay mo dito sa may ibaba, dito sa may or, kung hindi mo alam yung PIN code ng iyong UMID card. Isa pang registration preference ay ang employer o household ID. Ano ba ito? Para po ito sa mga may trabaho at mga kasambahay na ang naguhulog ng kanilang SSS ay kanilang amo o employer. By the way, pagpasensyahan nyo na po yung mga naririnig ninyong sound effects ng mga tunog ng aso, sisiw, pusa, kung meron man kayong naririnig. Kasi ganyan talaga dito sa probinsya. May tunog ng mga hayop. For example, nung ako ay nag-create ng online account dito sa my.sss, ang ginamit ko ay itong employer ID at hiningi ko sa aking employer yung SSS ID number ng employer ko sa HR para makagawa ako ng online account sa SSS. So, hingin po ninyo yon sa inyong amo o HR kung kayo po ay employed at amo ninyo ang naguhulog ng inyong SSS contributions. Next is payment reference number. Yung payment reference number, ito po yung pwedeng gamitin ng mga self-employed o ng mga hindi pa nakakapagtrabaho. Ang gagawin po ninyo is maghulog muna kayo ng kahit isang contribution sa SSS. Pwede kayong magbayad sa SSS branch mismo o pwede rin sa mga bayad center. Tapos may ibibigay sa inyong payment reference number o PRN. Yung PRN na yun, hihintayin ninyong ma-post o mag-reflect sa inyong SSS. Kailangan ma-credit muna yung ibinayad mo sa SSS bago magamit yung PRN dito sa registration preference. Sa date of loan, dapat tanda mo kung kailan ka nag-loan, tapos yung date ang ilalagay mo dito sa box na ito. Next is transaction number in UMID or personal record. Pwede din po itong gamitin nung mga nag-apply sa SSS online from December 10, 2020 onwards. O, ayan na ha. Wala ka ng problema. So, hindi talaga mahirap na magawa
ng SSS online account. Bakit? Kung ikaw ay kumuha ng SSS number online from December 10, 2020 onwards, meron kayong magagamit na registration preference. So sana na screenshot niyo o na print niyo yung yung pinakang last part ng application niyo sa SSS online kasi nandun yung number sa form na yon o sa barcode. Lastly ay yung check number of any monthly pension. So kung naitatabi nyo pa or natatandaan nyo pa yung number sa cheque ng mga natanggap ninyong pension dati, pwede rin ninyong gawin yan dito as registration preference. Maraming salamat for watching. Please like, subscribe, and share.